Hello everyone, good day and welcome again to my channel, The Orchid TV. So for today's video, i-flex naman natin ang ating orchids. I-update natin kung kumusta ba sila after ng ilang buwan na kung saan hindi tayo nakapag-upload kasi po sobrang busy sa school kasi syempre maraming ginagawa, klase and then paggawa ng mga forms kaya minsan na lang tayo makapag-vlog. So for today's video, I'm so happy that I'm back na nakagawa tayo ulit ng panibagong video tungkol pa sa ating mga orchids dahil po ngayong araw ang ating mga orchids po ay napakaganda at napaka-healthy, no? So kahit hindi man ganoon kalakas yung mga ulan pero at least nalilesen po yung ating trabaho kasi nga po yan, umuulan kahit paunti-punti, naka-absorb naman yung mga roots ng ating orchids ng tubig ng ulan. So at least hindi sila gaanong dehydrated kahit pagtanghali medyo matindi po yung init at saka sikat ng araw. So dito na area, ito yung ating bagong propagate na mga Dendrobium cakeis. Galing po yan sila sa kanilang mga mother plant and then nilipat ko po dito sa gilid ng kubo natin kasi wala na po akong mapaglagyan. Kaya gusto ko mga orchids dapat nakapaligid lang po sa ating kubo and sa aming bahay. Dito na area, ito sila ay mga dancing lady. And sa baba naman yan ay ang ating mga euphorbia, yung mga native. And then dito na area, ayan, dandahan kong tinanggal dito yung ating mga dancing lady kasi parang hindi nila nagustuhan yung area kaya po ang pinalit natin is yung mga vanda. So dito na area, ito naman yung ating mga Dendrobium orchids. So dito na Dendrobium orchids, na-propagate natin ito last 3 months ago. So nakapagbigay po ako ng video or nakagawa ako ng video dito and na-upload ko din sa YouTube. So everyday, yan po ang aking ginagawa. Nanguha po ako ng mga dahon na kung saan dyan po nahulog sa mga puno ng ating orchids. At least hindi naman matabunan, makahinga naman din sila. So maraming mga bromeliads ang aking mama. And then ayan. So mayroon tayong Phalaenopsis na native. Ito gustong gusto ko talaga ito kasi nga po itong Phalaenopsis na orchid na native, napakasipag po nitong mamulaklak. Hindi po yung nawawala ng bulaklak. Halos every week meron talagang sumisibol na bulaklak. And dito na area, ito yung ating mga stable na ng mga Dendrobium orchid. So ito sila ay iba-iba ang mga bulaklak dito. So hindi sila the same color. So at least maganda tingnan kasi may white, may violet, may pink, may yellow. Yun ang nakaganda kapag marami. So yan po yung aming bahay. And then dito na area meron kaming tag niya Lyncus stylis. Yan, meron din dyan dancing lady. So yan po mga peace lily po yan and cactus. So may malaking Orlando and ito po ang aming mga bromeliad. Iba-ibang klaseng mga bromeliad. Yan po yung medyo tumatagal dito sa amin lalo na kapag tag-init. Nakaka-survive sila kahit minsan mo lang madiligan. Kaya po mas pinarami namin yung aming orchids kagaya nito kasi nga po mas matagal silang mamatay sa init and kunting spray mo lang naka-absorb na agad sila ng water kaya makaka-recover lang din sila. So dito na area may ginawa kami dyan na arko. Yan yung parang entrance. Tingnan nyo yung bulaklak ng dancing lady kahit ganyan lang yan tapos nakababad sa sikat ng araw tapos saktong dilig. Ayan, ang ganda talaga ng kanilang mga bulaklak. And hindi din magpapatalo itong ating mga euphorbia. Ayan, grabe. Hindi talaga yung naubusan ng bulaklak. Sila yung nagbibigay ng highlight din sa ating garden. Dito na area, ito yung ating mga vanda. Hindi ko alam ang mga basta common. Ito, hindi ko nakalimutan ko. Ewan ko kung teret, ambot. Hindi ko alam. Kung ano yan, kaya na bahala mag-ID niyan kung alam nyo po. Lalo na sa mga kababayan natin na mahilig po sa orchids. So dito po na area nakahati po, may mga vanda and may area din po na for Dendrobiums. Kaya nito, may violet, may white. Itong white pinaparami talaga namin ito kasi marami pong purpose yan. Nagbebenta po kami ng bulaklak yan for flower vase or minsan kami din po yung gumagamit na in-offer namin po sa simbahan. Kasi maganda talaga tingnan yung mga white lalo na pag marami. Ay kapag i-decorate mo na kahit anong dahon-dahon ang i-partner mo, ang ganda talaga tingnan. Ito naman is Dendrobium discolor. Isa sa mga giant
isa sa mga giant na variety ng Dendrobium orchis na kung saan ang bulaklak niya is color yellow, and as in tumataas yan sila, kaya nilang bantayan yung height ng tao. Dito na area ang aking mga mukara. So ito sila yung mga magaganda mukara kasi po may orange, may yellow, and then ayun po daw yung red natin na mukara is nag double spike po yan. So sa isang katawan, dalawa po yung kanyang spike. So dito na area mga mukara pa rin ito. Ito yung kanilang color ng kanilang bulaklak, parang lavender. Yan. Masipag din yan mga bulaklak, hindi din yan naubusan ng bulaklak. Kaya yung nakaka-fresh lang ba yung pag-uwi mo galing school, kahit gaano ka-busy. Pero at least pag uwi mo yung parang mayroon kang mapapanood na ma-relax ka. May times na malimutan mo yung problema mo kasi nga po dito ka na umiikot sa orchids. So picture, selfie, nag-aantay ng bagong blooms, and then picture na naman. Kaya pati yung pinsan ko, yung aking pamangkin pala kasi yung papa niya is may pinsan. So ayan siya. So mahilig din siya dito maikot-ikot kasi nga po ang papa niya is mahilig din po sa mga plants kasi po na meron silang pwesto doon sa Davao na kung saan nagdi-display sila ng mga plants. Kaya sumasama din sa akin kapag bagong uwi, mag-video. Sabi niya i-flex daw siya, o i-flex natin. So ayan, puro po yan Vanda and Dendrobium orchids. And sa kabila po is mga dancing lady. And ilalim ng dancing lady is yung mga euphorbia natin. As in, ang ganda nila tingnan lalo sa malayo para silang mga stars. So dito naman na area sa kabila, puro Vanda lang talaga ito sila dito. Klaseng Vanda. Naka-remix na yan. Kasi gusto ng lola ko na hindi uniform. Gusto niya naka-remix para at least daw bawat kahoy may mga iba't ibang color ng bulaklak. Kaya yan, ni-remix natin. Tapos isa pa, hindi naman din ganun karami yung ating orchids para ma-separate natin na kapag blue, violet lang. Pag yellow lang. Pag white lang din. Kaya, ayan, remix sila sa isang kahoy. So, sa mga nagtatanong paano natin ginawa itong pinagtaniman natin ng orchids is, syempre, yung kahoy natin is yung Madre de Cacao or kakawate, and pwede din yung kaimito or star apple. And then, vertical lang po yung pagkalagay natin. Lagyan natin ng pusti bawat edge. And then after that, ipapako lang po natin ng lansang or ng nail. So bali 4 na nail, and then pa-cross lang po. And then ipitin lang po natin yung puno ng orchid. Sa mga nagtatanong bakit daw walang bunot. Actually, ang Vanda is air plant. Kaya okay na po sa kanila na ipako sila sa kahoy. Yung saktong watering system lang. Hindi po yan sila mamatay kasi nabubuhay po sila sa hangin at tubig. So minsan pag may bunot, lalo na pag sunod-sunod po yung ulan, and then walang masyadong init, lalo na pag umaabot ng 1 buwan, expected po talaga yun, magkakaroon po yan ng mga root rot. So dito po, ito yung aming main way kung saan papunta sa baba. So medyo maliit lang kasi motor pa lang naman yung service ko. So antayin natin na makabili ako ng dump truck. Makabili ng dump truck. And then lakihan na natin yung dahal natin. Bili tayo ng dump truck na pang service natin. So naglagay ako ng 2 kakawati dyan patayo, para magsilbing entrance, no? Kasi marami nang pumupunta nagtatanong kung nagbebenta, and then nagpipicture. Kaya I'm planning na maglagay ako ng donation box dito sa entrance, pero atik lang sa Bisaya, or joke lang, yun, ganun. Kasi Bisaya, Ilonggo tayo kasi we're from Sarangani province. Ayan. So may mga kasagingan po kami, may mga saging, ayan, meron din kaming pugon. Ayan, so magtatanong last time, hindi po yan CR. That is pugon po, yung pinaglulutuan ng kopra. Kapag nag-harvest kami ng kopra, dyan po namin nilalagay, niluluto, and then pag madry na, and then that's the time for us to sell our kopra doon po sa public market. So yan yung parang main entrance. So nilalagyan na mama ng bato para at least kapag umulan makadaan pa rin yung motor, kasi pag wala, ay grabe talaga yung lupa sa amin para sa chocolate. Kaya pag walang bato or grava, ay I'm sure hindi ka makaalis, and then masira yung ating grass. Isa nagtatanong anong grass daw yung ginamit ko, that is bariri. I don't know, I forgot to search kung ano po yung bariri sa Tagalog or in English.
Yan, basta yung ano niyan, yung parang bulaklak is kumakapit po yan sa ating mga pantalon kapag nasagihan po natin. So ayan po, so mga pandakaki lang po yan, and then yung ginawa nating arko is bombel. And then nilagyan na po natin ng kawayan para po makatayo. Yan.